Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay pag-uusapan natin itong si Maya. Specifically sa may Maya personal loan dahil kung nababasa nyo nga dito sa may title ay na-overdue nga ako dito sa may loan ko. At grabe yung na-experience ko, nakakaloka. So hindi ko in-expect to sa may Maya. Dahil sa mga previous vlogs ko nga is ito yung pinaka-top 1 ko na utangan. So, ayun, kung nakapag-try na kayo dito sa Maya at kung hindi pa kayo nakakapag-try, ay panoorin nyo yung video na to hanggang dulo para ma-share ko nga sa inyo at maging aware kayo kung ano yung possible nyo na maranasan if ever nga na ma-overdue din kayo. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At congratulations nga pala dito sa mga napasali sa aking community spotlight. Pag nakita nyo yung username nyo dyan, is i-PM nyo ako agad sa may Facebook page ko para ma-claim nyo na yung prize nyo. So, mapapasali din kayo dyan pagka lagi kayo nanonood dito sa aking YouTube channel at huwag nyo kalimutan mag-comment. So, going back na nga, dito nga pala sa may Maya personal loan is nagpapaloan sila ng 15,000 pesos up to 250,000 pesos at legit na installments. So, kung kayo na-overdue nga pala din kayo dito is comment down below kung hanggang kailan inabot yung overdue nyo nga na loan dito at kung ano din yung na-experience nyo para maging aware nga din yung iba. So, currently nga ako ay may loan dito na 15,000 pesos at ang loan term ko dito is legit na 6 months. Ang monthly add-on rate nga pala nito is 2.40% per month at ang monthly effective interest rate nito is 3.99%. So, ayun, kung bakit maire-recommend ko pa din dahil super baba din na tong interest na to monthly compare sa iba. Dahil kagaya nga nung sabi ko dati sa mga ginagawan ko nga ng vlogs na talagang super legit, ay mas okay ako dito sa Maya kaysa sa may Tala. At ayun, after kong masagot yung tawag is wala nang nangungulit. So, dito nga sa may Maya is eto lang naman yung mga natanggap ko na tawag araw-araw at kahit na meron na akong nasagot nga nung una na agent. Ito na nga yung issue ko. Kasi nakapagbayad na nga ako dito, nabayaran ko na yung overdue ko, pero still, hindi pa din nagre-reflect sa my personal account ko na ako ay nakapagbayad na nga. So, sinabi ko na yun sa may agent na nakapagbayad na nga ako, tapos bakit tumatawag pa, bakit hindi nagre-reflect. So, yun, after namin makapag-usap is, patuloy pa rin namin mga tumatawag at iba't ibang numbers ang ginagamit. So, wala naman ako ditong problema sa may interest rate. Wala dahil super goods ako dito. Still, ito pa din yung number 1 ko sa may utangan. Yun nga lang sa may way nila ng pag-contact dito nga sa may mga may overdue. Kahit na nakikipag-communicate naman, sinasagot naman yung tawag is, hindi nila nakikita dun sa kanilang system nga ng mga agent na tumatawag na nakapagbayad na nga at bakit pa rin patuloy sila sa may pagtawag. So, as of now, ito na nga yung aking loan sa kanila. 14,000 na yung nababayaran ko out of 17,058. So, kung makikita nyo dito sa may next payment is 0 na dahil nag-advance payment na nga ako dito dahil naloka ko. Ilang days pa lang ako na-overdue. Araw-araw may tumatawag na sa akin kahit na nasagot ko nga. Ito yung pinaka-issue ko. March 30, ayan, may overdue at kahit na nabayaran ko na is hindi pa din siya nawawala. Meron nga pala akong balance sa may Maya wallet ko at nakaltas yung 457.53. Kagaya sila ng GCash na nag-o-auto-deduct pagka meron namang laman yung wallet mo at may existing loan ka sa kanila na na-overdue, nag-o-auto-deduct siya. So, ayun, kaya ang pinaka-balance ko na lang is 2,402.97 at binayaran ko na nga din doon. Ayan, March 30 and 31 is na fully paid ko na yung pinaka-loan ko dito sa may Maya personal loan. At nung na-intriga nga ako, kahit na sinabi ko na sa agent na nakapagbayad na ako, ay hindi pa din nga nawawala itong nakalagay na nakamark as overdue pa din. Kaya ayun, inisip ko na baka pag nag-advance ako is mawala na. Kaya in-advance ko na din or finally paid ko na yung pang-month ko ng April. So ayun, nag-antay ako ng isang araw, 24 hours daw bago mag-reflect. Tapos hanggang sa hindi nga nagre-reflect at patuloy nga ng patuloy yung pagtawag sa akin. Hanggang sa mayroon na nga akong na-receive from Credit Max. Ayan, may nag-email na sa akin na yung overdue ko nga doon na Maya personal account is already endorsed sa kanila for recovery. So, ayun, kailangan ko pa din daw bayaran yung na-overdue ko. Kaya, litong-lito ako. So, the same day nga na makareceive ako ng email na to is nag-seek na nga din ako ng help dito sa Maya customer service nila. So, hoping ako na matulungan dahil base doon sa may mga nababasa ko nga sa kanilang
Maya app is hindi daw makapag-reply agad ng mabilis itong customer service nila. Yung una, sa may customer service ay nag-chat nga ako at wala naman din silang nagawang aksyon. So, sinendan nga lang nila ako ng link ng Maya tapos mag-submit daw ako ng ticket. So, kinlik ko naman yung link na yon at wala naman ako makitang submit ticket at nag-search na nga din ako sa Google na para daw makita nga yung submit ticket na yon or raise ticket. Dito daw sa may customer service chat pagka daw nagtanong na okay na daw ba, nakatulong daw ba yung sagot ng AI na to. So, pagka daw no ang sinagot, may lalabas daw na raise ticket. So, ginawa ko, wala naman. Wala lumabas na raise ticket. So, nagparaan ako ng mga ilang oras at nag-chat ulit ako sa may customer service at buti na lang na i-transfer ako agad sa may agent talaga. So, ayun. Eto na yung pinaka nag-assist sa akin. Kaso lang, super tagal. Nasa 1 minuto din or lagpas 1 minuto bago sumagot itong pinaka-agent. Pero hindi ko na nga ito binitawan. Meron kasi ditong limit na pagka hindi pa din tapos mag-reply or hindi ka pa din nakakapag-reply do sa may minuto na binigay is mako-close na ulit yung pinaka-issue na gusto mong i-concern dito. Kaya ayun, sinabi ko nga dito na paid ko na yung due ko na personal loan pero hindi pa nga to nagre-reflect do sa may account ko at may nakamark na overdue pa din. So, ang sabi nga dito, yan, as per checking, your payment is already posted on our end. So, ayun na nga, nakapost na pala. Bakit? Mayroon pa ding mga agent na tawag ng tawag. At ayan, sinend ko din yung screenshot para makita niya na naka-overdue pa nga din. So, ito na nga yung sabi pa para maging aware nga din kayo. So, ayun. So, ito na yung sabi ulit. Please be informed that since you had late payments in March 2025, you can still see in your app that it is overdue even though you have already paid it. So, sa pagkakaintindi ko ay hindi na matatanggal itong nakamark as overdue dahil nalagpasan na nga kahit na nabayaran ko na. So, ayun, medyo nakahinga na ako kasi ganun pala talaga. So, kung na-experience nyo na din yun is comment down below. At sabi niya, no worries, it will not affect your payment and is there anything else I can assist you with? At kinonsern ko na nga din itong may nag-email sa akin na pagka hindi ko pa binayaran yung overdue na yon is i-endorse na nga ako sa may legal department. Since you already paid your dues, kindly disregard that email. So, ayun na ang pinakasagot. I-disregard ko na lang daw at i-disregard nyo na lang din if ever na makareceive pa din kayo ng email na ganito kahit na nakapagbayad na kayo. So, ayun, disregard na natin. Huminga na tayo ng maluwag. Hindi na natin babayaran ulit yung naka-overdue na yun dahil nabayaran na nga natin. Kahit na may nakalagay pa dyan na pay. So, ayun. So, sa may system nila is paid na daw. Dito is ganun pa din pala talaga yung makikita. Overdue pa din. At nung kinonsert ko na nga na bakit sobrang dami pa din na tumatawag sa akin using different numbers, araw-araw. So, ayun. Wala nang sinagot itong nag-a-assist sa akin. So, hindi ko na ulit inulit. So, hindi ko na tinanong ulit. Basta ang mahalaga is okay na sa akin na i-disregard na lang daw yung email at hayaan lang daw na nakamarked as overdue pa din yon kasi nakapost naman na daw sa system nila na naka-paid na ako. So, yun, di ko lang ina-expect na may ganitong side din pala yung Maya na kahit na nabayaran mo na yung overdue mo is may tatawag at tatawag pa din sa'yo na mga agents at talagang oras-oras yun may tumatawag. So, after nga no, nung makapag-chat ako dito sa may nag-assist sa akin is okay na. Wala na akong na-receive na mga tawag at wala na din akong na-receive na email. So, ayun. So, yun lang naman yung aking experience dito sa may Maya Personal Loan. Kaya kung ako sa inyo is wag na din kayo magpapalit ng pagbabayad para hindi nyo na nga din maranasan yung ganito dahil baka ma-shock kayo na meron kayo ma-receive na email na ganyan. Ayan, basta pag nakapagbayad na kayo is i-disregard nyo na lang. So, wag nyo na lang pansinin. Pero for your peace of mind nga din, pwede nyo din i-email or i-ask na bakit nag-i-email pa din sila ng ganon kahit na nakapagbayad ka na. Or sabihin mo na bayad ka na at nasettle mo na nga yung overdue mo. So, yun lang. Kung may na-experience pa kayo ibabaw dito sa may Maya Personal Loan, still maire-recommend ko pa din naman. Yun nga lang, yes, wag na kayong magpapaabot sa may or magpapa-late ng pagbabayad para hindi nyo na din maranasan to dahil ako is na tolero talaga ako dahil sa dami ng tumatawag. So, yun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog.